Bakit sinasabi ng mga Hinebra fans na binigay daw ng Hinebra ang Game 4 sa TNT? At bakit nga ba pinagkatiwalaan ni Coach Tim Cone si John Abyss sa crunch time? Game 4 PBA Finals, hindi ko alam kung paano sisimulan to mga paps, pero talo talaga yung Hinebra eh. At may mga ilang fans na nagsasabing bigay daw yung laro, and palagay ko unfair yun para sa TNT. Kesyo scripted daw, kesyo kailangan paabutin ng Game 7 para kumita yung PBA, ganito, ganyan, etc. Pero tanggapin na natin mga paps, talo talaga yung Hinebra. Maganda rin kasi yung depensa ng TNT, lalong-lalo na kay RJ Abarrientos. Yung height ni RJ is 5'11", at yung mga bumabantay sa kanya ay mga 6-footer na. Kaya naman kahit gaano ka kagaling o kahit gaano pa ka-talented si RJ Abarrientos ay talagang maapektuhan ng kanyang shooting, lalo na kapag malalaki ang bumabantay sa kanya. Tsaka ibang klase din talaga si Coach Chot Reyes kasi unpredictable talaga ang depensa ng TNT. At kung may panggulat ang Barangay Hinebra noong Game 3 nang pumutok si Stephen Holt, ang TNT naman ang gumulat sa Hinebra sa Game 4. Dahil nung Game 3, kung si Stephen Holt ang naging point of attack ng Hinebra, dito naman sa Game 4 ay si Jordan Heading naman ang nagpasikat para sa TNT. At gaya ng Game 3, hindi rin inaasahan ng Hinebra na biglang puputok itong si Jordan Heading. Dahil syempre ay nakafocus ang kanilang depensa kala Reynan Batak, Calvin Oftana at Roger Pogoy. Kaya naman masasabi natin na ang serye na ito ay labanan talaga ng mga adjustments. May mga ilang fans din ang nagsabi na bigla na lang tumamlay ang opensa ng Hinebra pagdating ng second half. Kaya naman ang opinion ng iba ay binigay daw ito ng Hinebra para sa TNT. Pero para sa akin mga paps, imposibleng mangyari yon kasi maganda talaga yung depensa ng TNT at saka maganda yung shooting nila sa labas. At ang isang factor din dito mga paps ay yung bench scoring ng bawat koponan. Merong 41 bench points ang TNT habang meron namang 24 points lang ang Barangay Hinebra. At meron din tayong kasabihan sa basketball na stats don't lie. Kaya naman kung pag-uusapan ng bench scoring ay dito pa lang ay na-dominate na kagad ng TNT ang Hinebra. And speaking of kasabihan, yung mga awards na yan ay parang may mga sumpa talaga eh no? Kasi every time na magkakaroon ng award, kung sino yung nabibigyan ng mga award, yun yung mga natatalo sa game. Pero take note mga paps ha, game lang, hindi sa series ha. May mga kumu-question din kung bakit binangko ni Coach Tim Cone si Scottie Thompson at mas pinili pang palaruin si John Abyss. Ang masasabi ko lang dito mga paps, maganda rin naman kasi yung pinakita ni John Abyss, lalong-lalo na yung 3-point shot niya na nagpasimula ng run ng Hinebra. At palagay ko dahil doon ay pinagkatiwalaan siya ni Coach Tim Cone na tapusin ang laro hanggang sa dulo. Pero syempre at the end of the game, hindi maiiwasan minsan yung mga tinatawag na rookie mistakes. At palagay ko ay makakatulong yon para kay John Abyss para mas maging matured siya sa PBA. Sa darating na Game 5, magiging kaabang-abang ito dahil titignan natin kung sino magkakaroon ng malaking adjustment. Sinong player na naman kaya ang puputok para sa Barangay Hinebra? At meron din kayang puputok na player sa TNT? Comment down below at babasahin natin yan. That's it for now mga paps. See you again para sa ating next video. God bless!